Okay, so good day to each and everyone. My name is Jaces Castro and I have prepared here my presentation about the Philippine culture and tourism geography. So uh, the region that was assigned to me is the region 4B, which is the Mimaropa. Mimaropa. So let's proceed. But before we proceed to our lesson proper, I have prepared here an exercise kung saan ang gagawin nyo lang po is i-combine lang po natin yung mga pinagsama-sama mga picture para mabuo po natin yung hinahanap na salita. Ayan. So, tinawag po itong pick to word. Ayan. Ito po yung sample na exercise natin. Una, pagsasamahin nyo lang yung dalawang picture na yan, pala, tsaka one. So, pag pinagsama mo siya, Palawan, di ba? Basic lang naman. Ayan, that is the answer, Palawan. Number 2, ayan. Sino ba tong cartoon na to? Si Pooh. Tapos, the next one is where. 2, then princess or yung prinsesa. So, if you combine them all, the answer is Puerto Princesa. Dali lang din. Pangatlo, ayan. Obvious naman to. Parang puro halos mga syllables lang din naman to eh. Mima. Tapos yung pangatong picture, ano ba ginagawa nila? Nagro-row. Row. Tapos pa. So, if you combine them all, Mima row pa. Mima row pa. Ayan. Next is, ayan, puro words lang din naman yan. Call, upon, see, and T. So, pag binasa mo siya ng mabilis, Calapan City. Calapan City. Yun na din yung pinaka-answer niya, Calapan City. Calapan City is the capital of Oriental Mindoro. Ito yung pinakahuli. Yan. Kung nanonood kayo ng One Piece na anime, yan, alam nyo to. Yung picture na to sa pinakauna. So, ito ay marine. So, yung second picture, do, then susi. English ng susi, key. So, pag pinagsama-sama mo sila, marine, do, key. So, Marinduque. Ayan. Yan ang pinakasagot natin. So, let's proceed to our title. So, the title of my report is Taranas, Region 4B, Mimaropa. So bago natin ipagpatuloy yung ating report, manonood muna tayo ng isang promotional video about sa Region 4B. Yan, ito siya. Marching all along as one, joyfully proclaiming the beauty that she bears within. The mountains and
Yan. So, kung napansin po natin sa video, showcase doon yung iba't ibang iba't ibang ah, mga bagay tungkol sa Region 4 Mimaropa. Halimbawa, yung iba't ibang festivals nila, kasama din yung mga tourist attraction. Kung napansin nyo, nandun din yung pinagmamalaking underground river ng Palawan. Kasama din doon yung iba't ibang mga pagkain, mga festivals. Kaya masasabi natin na talagang napaka-diverse ng culture dito sa Region 4B Mimaropa. So, to proceed to our objectives, so by the end of the lesson, the student should be able to, number 1, identify the different major attractions, activities, accommodation, and cultural highlights in the provinces within the Mimaropa region. Ayan, kailangan daw ma-identify natin kung ano ba yung mga iba't ibang mga tourist attraction sa sa region. Ano yung mga pwedeng activities na gawin natin doon once na mag-travel tayo doon. Tsaka paano natin mapipili yung mga accommodations depende sa ating budget. At ganoon din yung mga iba't ibang cultural highlights. Halimbawa, yung sa festival, yung mga yung mga katutubong tao nila, ano ba yung meron sa ano bang katutubong mga kapatid natin ang meron sa Mimaropa. Next, number 2, create different tour packages that carry different types of tourism activities within the region. And the last one, assess the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the region in terms of 4 A's of tourism. Next. So, as an introduction, ayan, mapapansin natin yung Mimaropa, ito siya. Ayan, ito yung naka-highlight na red. So, ano siya, yung region 4B na to, composed of different islands o group of islands. Ayan. So, quite assuming the region can actually take a tourist's breath away with its natural beauty. The Mimaropa region includes the provinces of Mindoro. Sa Mindoro, ayan, yung island of Mindoro, dalawang probinsya sa, which is the Oriental and Occidental Mindoro. Then Marinduque, ito yung maliit na to. Then Romblon, tapos the largest province is Palawan. So, fast facts. So, ito yung pinaka-mapa ng ng Region 4A. Region 4B Mimaropa. So, kung mapapansin nyo, itong maliit na island na yan, yung kulay dilaw, yan yung Marinduque. Tinatawag din siyang the heart of Philippine Islands kasi nakalocate niya sa pinaka mismong gitna ng mga isla ng Pilipinas, kaya tinawag siyang heart of the Philippine Islands. Then yung Romblon naman, composed of several islands din siya. Ayan. Tapos yung isla ng Mindoro, hinati siya sa dalawang province, which are Oriental Mindoro, yung nasa right side, then yung nasa left side naman yung Occidental Mindoro. And the last one, the largest province is the Palawan. So ayan, di lang siya largest province dito sa Region 4B, pati rin sa buong Pilipinas. Siya yung tinuturing na pinakamalaking probinsya. So ang capital niya is Puerto Princesa City. So ayan. Ayan nga, makikita natin dito sa table yung different capitals ng ating different province sa Region 4B. Una dyan, yung Mamburao, ito yung capital ng Occidental Mindoro. Sa Oriental Mindoro naman, capital niya is Calapan City. Then sa Marinduque, Buac. Sa Romblon is Romblon din. Then Palawan is Puerto Princesa City. So in terms of land area in hectares, pinakamaliit nating province sa Region 4B is yung Marinduque, which is composed of, ayan, yung small number lang na yan, 95,258 hectares. Then, kung mapapansin nyo, yung Palawan nga yung pinakamalaki kasi siya nga din yung pinakamalaking probinsya natin sa buong Pilipinas. Kahit pagsama-samahin mo yung land area nitong apat na to, na tong remaining island, hindi nito matataasan yung land area nitong Palawan. Ayan, makikita nyo, nasa 1 million na hectares na siya, mahigit. So, in major industries naman, lahat ng probinsya, in common, meron silang
lahat sila merong mayamang agrikultura. Kasi nga syempre yung bansa natin siguro depende na rin sa klima natin, agriculture, ano ba yung mga produkto in terms of agriculture natin sa Pilipinas. Pinakauna na dyan yung palay, mais, saging, kung saan yung saging siya, hindi siya seasonal, all year round talagang umaani tayo ng saging. Yan, kasama na rin sa major industries ng probinsya ng Region 4B ay yung livestock. Livestock, yung mga natin, mga alagang mga manok, ganyan, poultry, pwede rin sa fisheries. Yan, napagkukunan din natin ng pagkakakitaan. Tapos, syempre, yung Region 4B Mimaropa, composed of island siya. So, asahan na natin na maraming beach, maraming mga dagat, maraming mga beaches na pwedeng puntahan at dinarayo ng iba't ibang bansa, ng iba't ibang mga turista. Kaya parte na rin yung tourism sa major industries ng Region 4B Mimaropa. Meron ding fishing, handicraft, logging, kung saan ito makikita natin sa Romblon, logging, which itong logging na tinutukoy dito, which is hindi siya yung illegal logging kasi nga syempre siguro may permit naman siya galing sa DNR o sa local government ng Romblon. Kaya isa rin siya sa major industries ng Region 4B. Sa Palawan, kung mapapansin niyo, meron silang mina ng marmol. Ayan. Yung marmol, ito yung ginagamit sa sa mga pottery. Tapos pwede rin siyang gamitin sa paggawa ng lapida. Ayan, kung makikita niyo yun sa mga lapida. Ayan, marmol yung ginagamit doon. Tsaka yung pinagdudurugan ng bawang, yung tawag dito. Basta yun yung yung pangbayo ng bawang, o kaya ng paminta, gawa din siya sa marmol. Yun, doon siya minimina sa Palawan. Number of cities, ayan. Sa Region 4B, meron lang tayong 2 city. Ito yung capital ng Oriental Mindoro, which is the Calapan City. Tapos yung capital ng Palawan na Puerto Princesa City. Number of towns and municipalities, sa Occidental Mindoro meron tayong 11 na municipalities. Samantalang sa Oriental Mindoro 14 yung municipality dyan. Sa Marinduque naman 6 at walang city. Sa Romblon 17, ayan kung makikita nyo, maliit lang naman yung Romblon pero ang dami niyang municipality kasi nga composed of group of islands. Siguro kada isla sa kanila isang municipality kahit maliit. Ayan. Sa Palawan naman meron tayong 23 municipalities. Yan, tapos may isang city. Yan, 23 cities. Kaya siya 23 kasi mapapansin naman natin na sobrang laki ng Palawan. Kaya sobrang dami rin ng municipalities niya. Port of access. So the provinces on the Mimaropa region are mostly provinces. Mostly provinces, the exception of Occidental Mindoro or Oriental Mindoro, since they are islands. So, primary access is by air or sea. So, ayan nga, sinasabi dito na yung mga provinces ng Region 4B ay composed of several islands, kaya ang primary access nito ay via water or via sea. So, an international airport is available in Puerto Princesa as the gateway to the world-famous islands in Palawan. So, yung Puerto Princesa City, nandito yung airport kung saan pwede siyang i-access ng iba't ibang mga turista natin, mapa-domestic man yan or international. Ayan. So, by air, so, ayan nga, tulad ng sinabi ko kanina, yung Puerto Princesa, ito yung pinaka-main gateway sa Region 4B, kung saan domestic and international destinations, yung domestic and international tourist, yung ito yung pinaka destination nila, pinaka gateway para makapasok sa Region 4B. So alternatively, domestic flights from Manila to San Jose Airport in Occidental Mindoro, El Nido Airport in Palawan are serviced by Cebu Pacific both at approximately for an hour.
So bukod nga pala dito sa Puerto Princesa Airport, may mga airport din sa San Jose, dito sa Occidental Mindoro, tsaka sa El Nido sa Palawan. So by water naman, ayan. From Lucena City in Quezon, fast craft ferries are available going to Buwak and Mogpok in Marinduque. So meron tayong pwede nating i-access yung Marinduque sa pamamagitan ng mga fast craft ferries. Ito yung mga tinatawag nating Roro. Ayan, sa Roro sinasakay dito yung kahit di na tayo bumaba ng sasakyan natin, basta pag ipinasok yung sasakyan natin sa Roro, rekta na yun hanggang Marinduque. On the other hand, fast craft ferries are available from Batangas, Puerto Calapan, and Puerto Galera in Oriental Mindoro, San Jose, and Abra de Ilog in Occidental Mindoro, and Romblon. Yan. So, moreover, Negros Navigation offers ferry trips from Manila to Puerto Princesa once a week. So, meron naman palang direct na ferry from Manila kung ayaw mo nang pumunta ng Batangas Port. Kung halimbawa taga Manila ka, ayaw mo nang pumunta ng Batangas Port, pwede ka namang mag-book ng ferry trip mula Manila to Puerto Princesa. Kaya nga lang, syempre, once a week lang siya bumabiyahe. So dapat ahead of time makapag-book ka ng trip mo papuntang Puerto Princesa. Next is getting around. So once you are already there at the provinces of Region 4B, merong mga regular bus trips para ibiyahe ka sa iba't ibang mga lugar o iba't ibang mga municipalities dito sa mga provinces ng Region 4B. Sabi diyan, jeepneys and tricycles are also available to travel between towns. So parang sa ibang mga regions din, ibang mga probinsya, meron din silang mga jeepneys and tricycles din para ma-access natin yung iba't ibang mga tourist destination once na nandun na tayo sa probinsya. There are also several fast craft ferries available to move from one island to another. So, meron tayong planong mag-island hopping. Kasi nga, di ba, yung Region 4B composed of islands siya. So, syempre, may mga tourist destination tayo na makikita lang dun sa specific na isla na yon. So, need natin na sumakay ng ferry para ma-access natin yung yung tourist attraction na yun. Attractions and activities. So, ito yung yung attractions and activities sa probinsya ng Occidental Mindoro. Meron tayo ditong 6. Actually, madami to eh. Itong 6 lang to yung yung highlight ko. Ito yung Parola Park, Apurip Natural Park, Ambulong Island, Sinuran Forest, Pandan Island, at Mount Iglit. Kung mapapansin nyo, siguro familiar kayo dito sa Apurip Natural Park. No, kasi itong Apurip Natural Park, siya yung pangalawa sa pinakamalaking reef sa buong mundo, na kung saan tahanan ito ng iba't ibang mga species ng mga isda o kaya ng mga tawag dito, mga corals yan. Sikat itong Apo Reef na to na pag-anuhan, yung kung alam niyo yung pag-snorkeling, sisisid ka sa ilalim ng dagat para makita mo to, gagamit ka ng oxygen. Ayun. Kaya protected tong area na to, itong Apo Reef Natural Park. Kasi nga, ayan, once na rin nabilang itong Apo Reef Natural Park sa listahan ng UNESCO, UNESCO World Heritage Park. Kaya talagang familiar siya sa atin. Sunod naman natin ay yung Oriental Mindoro. Ayan. Dito yung mga famous attractions and activities. Una, yung Simbahang Bato. Isa siyang old church. Hindi ko lang sure kung functional pa to o yung kung ginagamit pa bilang pinagsisimbahan pa rin. Kasi kung mapapansin natin sa picture, ayan, na siya, masyado na siyang matanda, or kumbaga siguro ginawa pa to ng panahon ng mga Espanyol. Next is the Mangyan Hanunuo tribe. Ayan. Itong Mangyan Hanunuo tribe, ito yung katutubong mga tao dito sa Mindoro, yung tinatawag nating mga Mangyan. Next is Kuta Shrine, then the Cross at Muelle, Puerto Galera,
Yun, itong Puerto Galera naman, sikat din to kasi puntahan din siya ng mga turista. Siguro kasi dahil sa ano niya, sa white sand niya, parang Boracay yung pagiging white sand niya. Kaya maganda siya at pinupuntahan din ng mga turista. Next is itong Tamaraw Falls. So itong Tamaraw Falls naman, nabasa ko doon na ano, sikat, I mean familiar yung Tamaraw Falls na to kasi nga yung appearance niya is ano, Y shape siya. Ayan, kung mapapansin nyo, letter Y siya. Parang dalawang falls siya tapos babagsak, magsasama sa ano, pagdating sa dulo magsasama yung dalawang falls na yun. Ayan, kaya naging Y shape siya. So yung Tamaraw Falls na to, sinunod siya dun sa ano, sa national ano natin, sa national animal natin, which is yung tamaraw na makikita lang sa probinsya ng Mindoro. Next is Mount Halcon, then Bulalakaw Islands. Sa Marinduque naman, ayan, ito yung iba't ibang attractions dito. Yung Buwak Cathedral, ayan, isa din siyang ano, historic church. Ayan, ginawa din siya nung panahon ng Espanyol. Then Poktoy Beach, ayan, kung mapapansin nyo naman, sobrang ganda niya kasi nga white sand din siya. Mount Malindig, Balanacan Bay, Tres Reyes Island, at yung Malbog Sulphur Spring. Next is Romblon. Sa Romblon naman, meron tayong Fort San Andres, Romblon Cathedral, Crest de Gallo Islet, Looc Bay Marine Sanctuary, Bonbon Beach, and Catingas River. And the last one, ito yung last frontier sa bansang Pilipinas. Ito yung probinsya ng Palawan. Ito yung meron tayo ditong Puerto Princesa Subterranean River National Park or yung underground river na tinatawag. Ayan, hanggang ngayon isa pa rin siya sa ano, sa pinaka-famous na attraction sa buong mundo. Longest longest underground river. Recorded siya as the longest underground river. Next is the El Nido Marine Reserve Park. Ayan. Honda Bay, Coron Island, Tabon Cave. So sa Tabon Cave, dito na-discover yung mga bungo ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Yung kung tawagin natin ay taong Tabon. Dito yun na ano, nahukay sa Tabon Cave. Tubataha Reef Marine Park. Yan, para din siyang Apo Reef. Yan. Then yung Kalawit Safari Park. Ito yung Kalawit Safari Park, famous siya kasi nga yung mga animals na usually hindi nakikita sa Pilipinas is makikita mo dito sa Kalawit Safari Park. Then meron din tayong Palawan Crocodile Park. So yan po yung mga places na yan. Yan yung ano, buo sa attractions and activities natin sa probinsya ng Palawan. So, range of accommodations ng ating mga hotels and mga accommodations. Sa Occidental Mindoro, we have here a budget friendly na mga accommodations which is nagre-range lang siya less than 1,500 per night. Ayan. Yung Villa Ocampo, La Sofia Apartel, Adventure Camp, Sikutan Beach Hotel, Mindoro Plaza Hotel, tsaka Mindoro Grand Hotel. So, kung gusto nyong makatipid or kung kayo ay budget friendly lang, wala kayong gasinong, o kung gusto nyo prepare nyo lang yung basta makapagpahinga lang, makatulog lang, ganun, pwede kayo dito sa mga list of hotels na to o ng mga accommodations na to kung saan makakatipid kayo kasi nga, ayan, less than 1.5 lang yung per night nya. Kung gusto nyo naman na medyo okay na, papoprovide na yung mga needs nyo, meron ding mid-range na accommodation na nagre-range naman siya from 1.5 to 3,500 per night. Ito yung Apo Reef Club Resort, Villa Paulina Beach Resort and Spa, El Mora Boutique Hotel, Pandan Resort, Paradise Beach Resort, and Legend Sol Plaza Hotel. Yan. Kung mapapansin nyo, walang accommodation dito sa Occidental Mindoro na nagre-range na mas mataas pa sa 3,000 per night. So, doon na tayo sa yung pinaka pricey nila na hotel is yung mid-range na nagre-range lamang from 1,500 to 3,000 per night.
Sa Oriental Mindoro naman, ayan, kung mapapansin nyo, ganun din siya. Yung mga ranges ng price niya sa budget friendly na ano na category. Ayan, meron tayong Sabang Oasis, Palangan Bayview, Montani Beach, Mountain Beach Resort, Bellevue Beach Resort, Casamia Resort. Ayan, itong mga accommodation na to, ah, ano lang siya, yung tamang tamang basta makatulog lang, tamang pahinga ka lang. Hindi sila nag-o-offer ng ano, yung talagang kung maghahanap ka talaga ng ano, ng pricey na hotel, hindi mo siya makikita dito sa budget friendly. Ayan, sa mid-range naman, ito yung mga list ng hotels niya. Ayan, 2, 4, 6. Bali meron tayong 7 hotels dito or 7 na accommodation na nag-o-offer ng mid-range price ranging 1,500 to 3,000 per night. Ayan, sa Oriental Mindoro merong makakita tayo ng mga hotels dito na high-end, kumbaga kung tawagin na high-end, o masasabi na rin natin na 4 star to 5 star na resort. Kasi nga kung gusto mo talagang ano, yung maraming mga amenities, ayan, ito, pwede mo namang piliin yung high-end na ano, high-end na mga accommodation. Merong Buri Resort and Spa, Coco Beach Island Resort, Verde View Villas, at marami pang iba. So sa Marinduque, ayan, maliit lang yung island ng Marinduque, pero kung mapapansin nyo, marami din siyang mga accommodations dito. Nagre-range from 1,500 or less than, tapos sa mid-range 1,500 to 3,000, tapos sa high-end naman at least 3,000 per night. Isa lang yung high-end resort or high-end accommodation dito sa Marinduque. Ito yung Belia Roca Island Resort and Spa. sa ayan, dapat di na iba to. Ito, hindi na po siya Marinduque, ano siya, Romblon. Sa Romblon na tong ano na to. Itong slide na to. Ganun din, ayan, meron tayong tatlong accommodation dito na kung saan nag-o-offer sila ng at least 3,000 pesos per night na price ng hotel. Pero kung ayaw nyo naman dito, pwede naman kayo mamili sa budget friendly. Yan, meron din tayong tatlong hotels dito or accommodation na nagre-range naman ng at least 1,500 per night. Sa mid-range naman, ayan, ito rin yung mga list ng hotels or ng accommodation na makikita natin na mayroong presyong at least 1,500 to 3,000 per night. Ayan, sa Palawan naman, since malaki nga ang Palawan, ayan, makikita nyo, sobrang daming accommodations dito na pwede mong pagpilian. Merong budget friendly, merong sakto lang or mid-range, meron namang high-end. Na kung gusto mo talaga ng magandang pagtutulugan o kung operan ka ng mga amenities na hindi mo makikita dito sa budget friendly at sa mid-range, pwede ka namang mag-avail nitong high-end na hotel. Yun nga lang, syempre, yung price naman mo compromise doon. At least 3,000 siya per night. So, dako na tayo sa festivals and special events. Sa Occidental Mindoro, meron ditong dalawang festival. Ito yung Dugoy Festival na kung saan sineselebrate siya tuwing January 18 every year. So, sabi dito, Dugoy Festival celebrates to promote and celebrate the Dugoy spirit of camaraderie among the people of Sablayan by showcasing street parades and street dancing. So, ayan, sino-showcase nga yung Dugoy Festival sa pamamagitan ng street dancing tsaka ng mga street parades. Sunod naman ay yung Saknungan Festival. So, sineselebrate naman siya tuwing ika-4 na linggo ng buwan ng Abril. So, sabi dito, Saknungan literal means bayanihan. It is a Thanksgiving festival of San Jose for the blessings of the province and also to showcase the cultural heritage of Mindoro's ethnic communities. So, ayun na. Ito naman, from the word itself nga, bayanihan, sineselebrate naman itong Saknungan Festival para magpasalamat
dun sa ano sa patron nila na si San Jose. Ayan, sineselebrate siya tuwing 4th week of April. Sa Oriental Mindoro naman, ayan, meron tayo ditong Mimaropa Festival. Sineselebrate siya sa Oriental Mindoro. So, every year siya sineselebrate tuwing November 9 to 15. So, isang linggo rin siya na sineselebrate. It is to showcase, to share the products and services of the Mimaropa region. So, ayun nga, pinapakita dito yung iba't ibang mga products and services na matatangkilik natin once na pumunta tayo ng Mimaropa. Sa Pinamalayan Bahaghari Festival naman, sineselebrate siya tuwing April 25 every year. Sabi dito, it is a Thanksgiving festival for the guidance that he has given to their ancestors when they were traveling to Mindoro and encountered a terrible storm. So, Thanksgiving din siya. Thanksgiving festival din siya. Next naman is the Malasimbo Music and Arts Festival. So, celebrated every March 10 to 12. It is an international festival of music and arts. Ayan. Yung Malasimbo Festival, para siyang ano, kung alam nyo yung Aurora Festival sa Clark, ayun yun, parang katulad siya nun, Music and Arts Festival din siya. Kung saan, ayun, pinupuntahan siya ng iba't ibang mga artist natin sa Pilipinas para mag-perform doon. Next is the Banana Festival. So, celebrated every January 25th, taon-taon. It is to showcase the abundance of bananas in Mindoro by featuring the variety of banana cuisines and products. So, ito naman, sa Banana Festival, from the word itself, banana, pinapakita lang nito yung ano, sineselebrate naman nila dito yung kasaganaan ng ani, ng saging, yung iba't ibang mga variety ng saging na makikita natin sa ano, sa Oriental Mindoro or sa mismong Region 4B Mimaropa. Sa Marinduque naman, meron lang isang ano doon, special events na tinatawag na Moriones Festival. So, sineselebrate naman siya taon-taon tuwing Holy Week. So, it is the most popular and unique cultural event depicting Jesus Christ's passion and death. So, kahit naman saan sa Pilipinas, di ba? Tuwing Holy Week, sineselebrate yung ano, yung, ayun, sineselebrate pala yung Holy Week kung saan ito yung dinedepict yung passion and death ni Jesus. Kaso nga lang dito sa Marinduque, hina-highlight nila dito yung ano, yung kung tinatawag na ano, grotesque o yung Morions. Dito nakuha yung salitang Moriones Festival sa Morions. O ito yung mga masked Roman soldiers na naggagala-gala around the town. Kaya siya tinawag na Moriones Festival. Sa Romblon naman, merong Biniray Festival. Tuwing January 9, sineselebrate naman siya taon-taon. It is a fluvial parade in the sea to celebrate the Santo Niño, the image of Holy Child of Jesus. So, sineselebrate ng Biniray Festival to give thanks to their patron saint, which is Santo Niño. Sa Kanidugan Festival naman, tuwing April 5 naman siya, yearly, in honor of the town's patron, Saint Vincent Ferrer. So, katulad din ng naunang festival, dedicated naman din itong Kanidugan Festival para bigyan ng ng honor itong patron saint ng ng Romblon, which is Saint Vincent Ferrer, and also to showcase abundance of coconut trees and products of Kodjongan. Ganoon din pala para i-showcase nila yung kasaganaan ng ani ng mga coconut trees o ng nyog ba, ayun, ina-highlight nila dito yung yun nga, yung kasaganaan ng ani ng mga niyog. Sa Palawan naman, merong Baragatan sa Palawan. Baragatan sa Palawan. So, tuwing 3rd of week naman ng June siya sineselebrate bilang foundation of the civil government of Palawan. So, ito yung parang pinaka pinaka araw ng Palawan, yung
sineselebrate dito yung pagkatatag siguro ng Palawan. Kasi sabi dito, foundation of the civil government. Next is Colombo Festival. So, sineselebrate siya tuwing March 15 to 18 every year. Celebrated by the town of El Nido that features parade and street dancing of townspeople wearing Colombo or mosquito nets. Yan, kung mapapansin nyo, yung mga costume ng ano dito, ng mga participants sa parada, made of Colombo. Ayan. O yung Colombo, alam nyo yun, yung ginagamit natin para hindi tayo lamukin pag natutulog sa gabi. Yun yung ano, Colombo. Isa din sa ano, sineselebrate dito sa Palawan ay yung Anihan Festival. Tuwing ano naman siya, last week of October, the Thanksgiving Festival for a beautiful harvest of crops. Yun, sineselebrate ito para bigay para bigyang pasasalamat sa masaganang ani ng iba't ibang mga produkto na pwedeng anihin sa ano, sa Palawan. Hindi na siya tumutukoy sa mga prutas or sa mga pananim na gulay, kundi ganoon din sa mga hayop, sa mga alagang hayop, sa mga isda na nakukuha o hina-harvest natin sa dagat. Nila pala yung hina-harvest nila sa dagat. So, major cultural groups in Region 4B. Ayan. Ito yung Mangyans. So, the Mangyans is a generic term that refers to the indigenous people of Mindoro Island. So, ito nga yung katutubong mga tao dito sa isla ng Mindoro. Ito yung Mangyan. So, different tribes have listed including the Hanunuo, Buhid, Batangan, Ratagnon, Iraya, Tadjawan, and Alangan. So, Mangyan settlements are composed of 5 to 12 houses with single families located by the slopes near mountain streams and named after the oldest member of the tribe. So ayun daw, sinasabi nga dito na yung mga Mangyan settlements, nakatira daw sila dito sa mga slope ng mga bundok. Tapos itong mga settlements na to, merong 5 to 12 houses, which is ipinapangalan ito doon sa pinakamatandang member ng tribe. Dito rin pala natin matatagpuan yung Tagbanwa tribe. So yung Tagbanwa tribe naman, sila yung pinaka most dominant ethnic group in Palawan. They are mostly found in Coron, Aborlan, and Puerto Princesa. They are known for their highly involved ritual o pagdidiwata held to celebrate different occasions such as bountiful harvest and weddings. They also utilize their own syllabic writing. So meron silang form of writing itong mga Tagbanwa. Ayun yun. Ito yung form of writing ng mga kapatid nating Tagbanwa. Ayan. Para siyang tawag dito. Alibata ba yun? O tawag dito. Basta yung para siyang yung katutubong form of writing din ng Pilipinas. Ayan. Ganyan yung itsura niya ng Tagbanwa alphabet. Sa language and dialects naman, so Filipino and English, yun yung pinaka main languages naman dito sa Region 4B. Dialects is spoken in the region including Kamangyan in Occidental and Oriental Mindoro, while Ilonggo naman, Tausug, Batak, Tagbanwa, Palawanon at Cuyunon. Ito yung mga dialects naman sa Palawan. So, ibig sabihin, sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, meron lang isang dialect. Ito yung Kamangyan. Samantalang sa Palawan, naman, merong sinasabi dito, merong 5. Merong nakalagay dito na 5 na dialect na maririnig natin sa Palawan. 6 pala siya, kasama yung Ilonggo. Kasi usually yung Ilonggo, di ba? Pag sinabi natin Ilonggo, sa Iloilo lang siya. Hindi pala. Meron din palang mga Ilonggo sa Palawan. Food and delicacies. Ayan, dito tayo. Sa food and delicacies, ayan, sa Oriental Mindoro, adobong pugita, crispy hipon, native tinola, fresh lumpia, ginataang puso ng saging. Yan. Adobong pugita, ito yung octopus.
Ina-adobo siya. Tapos crispy hipon, sa crispy hipon naman, ano lang siya, coated lang siya ng ano, ng tawag dito, harina siguro yan. Harina, then ipiprito lang siya, deep fry. Sa native tinola naman, ito naman ay gawa pala siya sa ano, sa native na manok. Ayan, tinola siya, gawa sa native na manok. Fresh lumpia, ayan, kahit naman saan meron fresh lumpia eh. Kahit dito sa atin sa Bataan meron fresh lumpia. Ginataang puso ng saging, ayan. Meron din yan dito sa atin. Sa Oriental Mindoro, merong suman sa lihiya, adobong Mindoro, semi-dried fish at banana chips. Ito yung food and delicacies nila. Suman sa lihiya, ayan, para siyang ano, malagkit na kanin na ginawang suman. Tapos meron siyang toppings dito na ano, na syrup, minatamis siya na syrup. Yun yung pinaka magbibigay ng flavor sa ating suman. Adobo de Mindoro, para siyang usual na adobo lang, pero tuyo, ganun. Tuyong adobo. Semi-dried fish, ayan, dinadaing lang tapos binibilad yung isda. Semi-dried fish. Pero hindi siya totally dried na dried. Semi lang. Semi lang, hindi siya total. Next is banana chips. Ayan. Hindi naman din siya talagang sa Oriental Mindoro lang matatagpuan. Kasi anywhere in the country naman merong banana chips eh. Sa Marinduque naman, common naman din siya, dinuguan. Di lang naman siya sa Marinduque matatagpuan. Tapos, uraro cookies, o yung kung tawagan natin dito sa Bataan, ito yung araro. Yan, same lang din naman siya ng process ng paggawa. Tapos, bibingkang lalaki. Paano siya naging bibingkang lalaki? Siguro kasi lalaki yung nagagawa. Wait. Ayan, so let's continue. So, dito na tayo sa Romblon. So, ang delicacies naman, food and delicacies ng Romblon, yung Boknoy Siopaw. Literally siopaw lang din siya, kaya lang sinunod siya dun sa sa may-ari ng tindahan na pinagbibilan nito ni si Boknoy yung may-ari, kaya tinawag siyang Boknoy Siopaw. So, orange roughly kinilaw. Ayan. Yan yung mga delicacies ng Romblon. Sa Palawan naman, meron tayo ditong tamilok, crocodile sisig, tsaka danggit lamayo. Etong tamilok, siya? Uod siya na nakikita sa bulok na na puno. Sinasabi ng ibang mga nakatikim nito na nakakalasa daw siya ng fresh na talaba. So pag kumain ka nito, lalagyan mo lang siya ng suka o kaya kalamansi. Tapos, ayan, edible siya. Ganun daw yung lasa niya. Parang talaba lang. Fresh talaba. Para siyang bulate. Yun yung tamilok. Next is crocodile sisig. Ayan, yung crocodile sisig naman, obviously gawa siya sa buhaya, sa crocodile. Tapos yung danggit lamayo, ito isa naman siyang dried na uri ng isda. Yung danggit, isdang danggit. Ito naman siya gawa. So, geography check. Yan. Number 1, ito siya. Ang province na yan ay Occidental Mindoro, which is the capital. Mamburao is the capital of Occidental Mindoro. Pangalawa, number 2 ay Oriental Mindoro. Pangatlo, Marinduque, Romblon. Then the last one is Puerto Princesa. Palawan. Puerto Princesa is the capital. Regional and provincial slogans. So, ayan. Slogans ng iba't ibang probinsya ng Region 4B. Pinakauna na dyan yung Occidental Mindoro. So, sa Occidental Mindoro, ang slogans niya ay Marine Wonderland of Luzon. So, ito yung pinaka-tagline
o kumbaga dito mas makikilala yung Occidental Mindoro. Pag sinabing Marine Wonderland of Luzon, Occidental Mindoro yan. So yun yung ibig sabihin nun. Sa Occidental Mindoro, siya yung tinaguriang Marine Wonderland of Luzon. Oriental Mindoro naman, Island's Loveliest Harbor. Yan. Yun yung yung slogan nitong Oriental Mindoro. Sa Marinduque naman, the Lenten Mecca of Southern Tagalog, or the heart of the Philippine Islands. Tulad nga ng binanggit ko kanina, itong Marinduque, ayan, kung mapapansin nyo, parang may pagka-heart shape nga siya, at naka-locate siya sa pinaka mismong gitna ng Pilipinas. Kaya tinawag siya na the heart of the Philippine Islands. Sa Romblon naman, Marble Country of the Philippines. Kasi nga, yung Palawan, dito minimina yung mga marmol, yung ginagawang lapida, ganun. Yung pinaka trademark ng Romblon, kumbaga, yung mina ng marble. Next is Palawan. So Palawan, known as the Philippines' last frontier, kasi nga tahanan siya ng iba't ibang species ng mga hayop at halaman, kung saan endemic lang siya sa Pilipinas, o kumbaga sa Pilipinas lang siya makikita. Tapos may mga lugar dito na hindi pa rin na pupuntahan ng tao kasi nga protected area siya. Talagang pinoprotektahan siya ng government ng Pilipinas para hindi siya masira. So references, ito po yung mga references na nasa book, yung pinagkuhanan ko ng aking presentation. So this is the end of my presentation. Again, my name is Jason. Thank you. By the way, yung activity po is ipopost na lang dun sa Google Class. Doon ko na lang po ilalagay yung gagawing activity para sa report na to. Thank you.